Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bagong lahat mga minamahal ko mga kababayan, syempre binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao ng mga Epipanyo supporters, maging ating mga kababayan sa abroad, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin itong naging pahayag po ni Sara Surrimao tungkol po dito sa 20 pesos na halaga ng bigas na kung saan po ay inumpisahang ipamahagi sa Visayas Region, na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan, maraming mga Pilipinong nabuhayan ng pag-asa at nakasaksi sa pangakong hindi hinayaan ng ating Pangulo na mapako. At kung di pa ako nagkakamali mga kababayan, sa Western Central at Eastern Visayas, sinimulan po ng ating gobyerno na dalhin yung mga bigas na nagkakahalaga po ng 20 pesos lamang, na kung saan maliban na mura, di kalidad pa. Teka, mukha yatang ma-echo tayo mukhang maano yung echo ng mic natin. Okay, bawasan natin mga minamahal ko mga kababayan. Okay, dumako po tayo sa sentro po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito'y tungkol po sa naging reaksyon po ni Sara Duterte sa ginawang pamamahagi po ng ating gobyerno sa Visayas Region ng bigas na nagkakahalaga po ng 20 pesos lamang. Okay, ayon po sa balitang ito, babasahin ko po mga minamahal ko mga kababayan para po mabigyan natin ng maganda at malinis at talagang matinding birada. Ito pong ating babasahin ngayon. Ayon po dito mga minamahal ko mga kababayan, may kutob si Vice President Sara Duterte na hindi maganda ang kalidad ng 20 pesos kada kilo ng bigas na ibibenta ng administrasyon sa Visayas. Okay, diretso po. Ayon kay BP Sara, duda siya na hindi kayang sikmurahin ng tao ang ibinibentang bigas ng pamahalaan sa mga Pilipino. May kutob din si BP Sara na tagilid ang mga kandidato ng administrasyon, kaya kasabay ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Bisaya ang pagpupulong ng administrasyon sa mga gobernador sa Visayas. Okay, tuloy muna po natin ang pagbabasa. Nagbabala rin ang pangalawang Pangulo sa mga panibagong pambubudol na aniyay ginagawa ngayon ng administrasyon. Okay, simulan po natin o balikan po natin yung unang binasa po natin. Ayon po kay Surrimao, may kutob daw siya na hindi maganda ang kalidad ng 20 pesos kada kilo ng bigas na binibenta daw ng administrasyon sa Visayas Region. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, meron lang po akong tanong. May napansin po ba kayo? May napansin po ba kayong kakaiba? O may napansin kayong tila hindi maganda sa unang pahayag niya? Ano ang una niyong napansin? Siyempre, yung sinabi niyang hindi daw magandang kalidad yung pinamamahaging bigas ng administrasyong ito sa Visayas Region na nagkakahalaga ng 20 pesos. So ngayon, ibabaling ko yung tanong ko dito kay Sara, no? Ngayon, ang tanong ko lang sa iyo, Sara, paano mo nasabing hindi maganda ang kalidad ng bigas? Bakit? Nandun ka ba? Kasama ka ba nila sa pamamahagi ng bigas sa Kabisayaan na nagkakahalaga ng 20 pesos lamang? Sige nga, unang-una Sara, makinig ka. Sa unang bitiw pa lang ng iyong salita, may paninira ka ng pinapakita sa mga Pilipino. Alam mo ba yon?
Ha? Kung tutuusin, dapat ka ngang mahiya. Ba't ko nasabi? Dahil noong panahon ng tatay mong demonyo, ni pababain yung bigas ng 30 pesos, hindi niya nagawa. Tapos nandiyan ka ngayon at nagngangawa. Masyado ka naman yatang halata. At ang lakas ng loob mong magsalita at manira. Samantalang ikaw nga dyan, walang nagagawa kundi magnakaw sa pera ng mga dukha. Imbis na ikaw yung unang matuwa dahil nagawa ng administrasyon na to ng paraan para yung bigas ay bumaba, ikaw pa tong unang naninira at balisa. Ano ba talaga ang dahilan mo, Sara? Sabihin mo nga, ano ba talaga ang dahilan mo kung bakit ka nagkakaganyan? Oo nga pala, nakalimutan ko, Sara, hindi ka na nga pala kakampi ng aming Pangulo dahil umalis ka na nga pala sa kabinete niya. Dahil nagalit ka nung sinita ka o sinita yung dekalidad mong pagnanakaw sa pera ng mga dukha. Kaya simula nun, wala ka ng ibang ginawa, kundi manira ng manira at magbanta sa Pangulo naming may isang salita. Kaya hindi na kami magtataka kung bakit ganyan yung sinasabi o bakit ganyan yung salita mo at yung pinapakita mo. Alam mo ba, Sara, huwag kang magagalit ha. Baka mamaya kung ano-ano na naman ang gawin mo, baka mamaya yung ano mo na naman, leeg mo na naman ang pagdisketahan mo. Alam ko kung bakit ka balisa at naninira dahil takot kang mas bumaba pa yung tiwala sa iyo ng mga duka na matagal mo nang kinakawawa. Tama ko, di ba? Tama ko, Sara. Natatakot ka na maibaling ng mga Pilipino sa aming Pangulong totoo yung kanilang pag-ibig, suporta. Kaya balisang-balisa ka. Dahil alam mo na tuluyan na kayong mabubura sa larangan ng politika. Eto pa, Sara, gusto ko lang iparating sa iyo. Alam ko ang dahilan. Alam ko yung dahilan ng iyong pagngangawa ay dahil natatakot ka na di makalusot yung mga senatorial candidates nyo na kasama mo ngayong nagbabanta sa buhay ng aming Pangulo at sa buhay ng mga congressman na kung saan pumirma na ma-impeach ka. Okay, balikan po natin yung pangalawang sinabi po nitong ni Surimao. Sabi po niya, mga minamahal ko mga kababayan, hindi daw kayang sikmurahin ng tao o ng mga Pilipino yung binibentang bigas ng administrasyong ito. Talaga lang, Sara, ha? Ang kapal naman ng apog mo. Gusto ko lang malaman mo, Sara, ha, na mas hindi kayang sikmurahin ng mga taong bayan o ng taong bayan na makita kapag nasalaya. Mas hindi kayang sikmurahin ng mga Pilipino yung pandarambong mo, kahayupan mo, lalo na yung pag-iinarte at pagdadrama mo. Dahil ang pangit mo, para kang puwet ng demonyo. Gusto ko lang maalala mo, o baka nakalimutan mo, Sara, ha? Na kawatan ka at may kaso ka dahil sa katakawan mo sa pera at kapangyarihan, demonyo ka. Alam mo, Sara, sa totoo lang, yung mga ginagawa mo, yung sinasabi mo, nakakatawa eh. Masyado ka naman nagpapatawa talaga. Ha? Hindi mo masikmura yung bigas na mura na nakakatulong sa mga maralita na binibigay ng gobyernong ito. Pero nasisikmura mong magnakaw ng bilyon-bilyon na hindi naman sa yung pera. Gaga ka. Kaya bago ka magsalita, Sara, ilabas mo muna o ibalik ninyong mga Duterte yung pera ng taong bayan na kung saan kayo lang ang nagpapakasasa, mga tanga, mga bobo, mga demonyo. Sa totoo lang, Sara, sa kakapalan ng iyong muka, hindi mo na yata nahahalata na sinusuka ka na ng mga maralita dahil hayag na sa mga Pilipino yung kasinungalingan, kahayupan at katraidoran ninyong mga Duterte. Ngayon sasabihin mo hindi totoo, sasabihin ng mga trolls mo hindi totoo, sasabihin ng mga vlogger mo hindi totoo. Gusto mo bigyan kita ng sample? Yan, nakikita mo yan? Alam mo ba kung sino-sinong mga tao ang nasa likod ng tatay mong bakulaw na katulad mo ring isang halimaw? Ha? Yan lang naman yung mga Chinong bumuo o nagtatag ng drug syndicate sa bansang ito na kinabibilangan lang naman ng tatay mong gago. Ha? Hindi mo kayang sikmurahin yung bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos, pati yung mga Pilipino dinadamay mo. Alam namin na hindi mo talaga kayang kumain ng bigas na mura dahil napakayaman mo eh. Ha? Alam namin na mas sanay kang kumain ng pagkaing mamahalin. Ha? Mamahalin.
Pero pera ng taong bayan, yung pinambibili mo, tangina mo. Ngayon, Sara, masakit bang pakinggan ng katotohanan na kung meron mang hindi kasikmo-sikmura sa paningin ng mga Pilipino, ikaw yun. Dahil kahit booking na kayo sa panloloko nyo sa taong bayan, patuloy pa rin ninyong nilalagay ang mga Pilipino sa mga bulsa ninyo. Patuloy pa rin ninyong pinapaniwala ang mga Pilipino sa mga kasinungalingan ninyo. Okay, dumako po tayo sa pangatlong sinabi po nito ni Sara Surimao, mga minamahal ko mga kababayan. Sabi po niya, may kutob daw siya na dahil tagilid ang mga kandidato ng administrasyon ngayon, sinadya ng administrasyong ito na magbenta ng bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos para bumango ang administrasyong ito at maging yung mga senatorial candidates ng ating Pangulo. Kaya pinulong ng ating Pangulo ang mga gobernador sa lalawigan ng Kabisayaan. Alam niyo mga kababayan, para sa akin lang po malinaw. Malinaw po na sa pangatlo niyang salaysay o salaysay ni Sara, 100% naninira siya at namumulitika po siya o namumulitika itong si Sara. Bakit niya nasabing kaya lamang nagbaksak ng 20 pesos na halaga ng bigas ang pamahalaan sa Kabisayaan para bumango sa mga taga-Bisaya? Samantalang yan ay pangako, ipagpalagay na lang natin, sige, pangako ng ating Pangulo na dapat matupad. Para sa akin, hindi strategy yun para makuha o makakuha ng boto ng mga Pilipino. Yun ay pangako na dapat matupad sa kabila ng mga problema na kinakaharap po ng ating bansa ngayon na siya namang pinapasan po ng ating Pangulo. Alam nating lahat yan. Pero kung ako po tatanungin nyo mga kababayan, mas kapanipaniwala pa po o mas katanggap-tanggap pa na pakinggan na kaya nagsisipag itong si Sara Duterte na lumibot sa buong Pilipinas ngayon para ikampanya yung kanyang mga alagad dahil alam niya na tagilid sila dahil nasa kulungan na ng dahig yung Lord of Lords na mga drug lords na si Digong. Sa katunayan, sa bawat lugar na pinupuntahan po nito ni Sara Duterte ngayon, namamahagi po siya ng salapi, namamahagi po siya ng pera. Pera na kung saan ninakaw niya gamit po itong si Mary Grace Piatos. Sa totoo lang, dahil alam ni Sara na hindi kilala at ayaw ng mga Pilipino sa mga aso niyang senatorial candidates, kaya siya ang nangangampanya kasabay ng kanyang pamamahagi ng pera sa pag-aakala. Sa pag-aakala niyang may papanalo niya yung mga aso niya na nagpahayag na ang dahilan ng kanilang pagtakbo ay para sa paghihiganti at hindi para sa mga Pilipino. Kaya nga sa totoo lang Sara, ako nakikita ko sa iyo kung nakikinig ka man ngayon, para ka ng kumbaga masyado ka nang nagiging gaga o nagiging tanga. Masyado ka nagiging bobo sa mga pinagsasabi mo. Kung ako sa iyo, manahimik ka na lang. Dahil ilang araw na lang, nasa hawla ka na rin ng dahig kasama ng tatay mo. Kaya huwag ka nang magpumiglas dahil malapit ka na. Ngayon mga kababayan, alam naman po natin na sa tuwing may sinasabi po itong si Mary Grace Piatos ay mayroon pong isang Attorney Claire Castro na lagi pong sumasagot para hindi malinlang ito pong ating mga kababayan, ito pong ni Surimao. Ngayon alamin po natin mga minamahal ko mga kababayan yung sagot po ni Attorney Castro sa paninira po nito ni Surimao. Ayon po kay Attorney Castro, ito po, sana po sa mga leader, ang tunay na leader at ang tunay na Pilipino ay dapat sumuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Ayun, sa pulpo si Surimao sa sinabi po ni Attorney Claire Castro na huwag pairalin ang crab mentality. O sa mga kababayan po natin, ano ba ang ibig sabihin nun? Okay, para po sa mga hindi nakakaunawa kung ano ibig sabihin ng crab mentality. Ang ibig sabihin po nun mga kababayan, ito ay isang pag-uugali kung saan ang mga tao ay nanghihila pababa sa kapwa. Imbis na maging masaya,
sa tagumpay nito. So ibig sabihin, yan po yung pag-uugali ng isang taong kung saan inggitera. Ha? So, sa madaling salita po, mga minamahal ko mga kababayan, sa madaling salita, naiinggit dahil hindi nagagawa nitong ni Sara Duterte yung nagagawa po ng ating mahal na Pangulo. Kaya hinihila niya, gusto niyang maging katulad niya ang ating mahal na Pangulo na walang ibang ginawa kundi magpasarap sa buhay, kundi magsurubagdoy sa Bisaya pa, kundi maglalalayaw kung saan-saan ang gusto niya. Ngayon, tuloy po natin yung iba pang mga detalye o pinahayag po ni Attorney Claire Castro. Sabi po niya, unang-una po, matagal na po nilang inisyo na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas na kung saan ay nasa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon, sabi ni Claire, ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo. Bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? So, sa sinabi pong ito ni Attorney Claire Castro, durog po dito itong si Sara Duterte. Bakit ko po nasabi? Ito sasaganang akin lamang po ito. Isa siguro sa dahilan kung bakit po nanggagalaiti sa galit itong si Sara nung nalaman niyang may 20 pesos na presyo ng bigas na binibenta ang ating gobyerno sa parting Kabisayaan dahil sa napahiya sila. Yun po yung aking pananaw dito. Paano ko nasabi? Kung maalala po kasi ninyo mga kababayan, noong mga nagdaang 2 taon na panunungkulan po ng ating Pangulo dito po sa ating bansa bilang Pangulo, isa sa ginamit nilang paninira sa ating Pangulo ay yung kanyang pangarap na maging 20 pesos na lang ang presyo ng bigas. Noong mga panahon pong yun, mga kababayan, issue tungkol po sa pagbaba ng bigas ang ginagamit ng mga Duterte para hikayatin ang mga Pilipino na pababain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero hindi po sila nagtagumpay. Dahil alam ng mga Pilipino na hindi basta-basta ang kinakaharap ni PBBM o PBBM, imbis na magalit sa kanya ang mga Pilipino, napahanga pa niya ang mga ito. Paano ko po nasabi? Hindi naman po siguro lingid sa ating lahat na halos 14 trilyon ang ipinamanang utang ni Duterte sa ating Pangulo na siyang nagpalubog sa ating bansa. Sa kabila po ng napakabigat na pasanin nito o ng ating Pangulo, nagawa ng ating Pangulo na makapagbayad ng utang para kahit papaano ay maibsan ang alalahanin po ng mga Pilipino. Kasunod nito, gumawa siya ng mga proyektong makakatulong po para sa mga maralita. Tulad po ng libreng pabahay para sa mga mahihirap. Namahagi siya ng mga lupa sa mga Pilipinong walang sariling lupa na nagbigay aliw o saya sa mga Pilipino. Sa kabila ng kanyang ginawang kabutihan, ang laging pinupukol sa kanya o ini-issue sa kanya ng ating mga kalaban ay yung tungkol po sa pagbaba ng presyo ng bigas. Dahil dito, nagbaba ng kautusan ang pamahalaang Marcos na kung maaari, huwag taasan ng mga negosyanteng Chino yung mga bigas na binabaksak nila sa mga merkado. Pero hindi siya sinunod ng mga ito dahil kasabwat sila ng mga Duterte para manipulahin ang pagbaba o pagbaba ng presyo ng bigas. Pinapakyaw ng mga dambuhalang negosyanteng Chino yung mga bigas. Yung mga bigas na inaani po ng ating mga kababayang magsasaka at ito'y tinatago. At gayon din ang ginawa ng INC o Iglesia ni Manalo. Papakyawin nila ang tulito niladang kilo ng bigas at itatago nang sa ganon magkaroon ng pagkukulang sa konsumo ng bigas ang ating bansa o yung bansang ito. Tinatago nila sa kanilang mga naglalakihang mga bodega yung mga bigas na nabibili nila para nang sa ganon masira si PBBM sa issue ng bigas. Pero dahil may awa ang Diyos, pinahintulot ng Diyos na makulong itong si Digongyo nang sa ganon matupad ng ating Pangulo yung kanyang pangarap na maging mura yung presyo ng bigas. Dahil wala ng Duterteng namumuno sa pagmamanipula sa pagpapababa ng bigas,
Kaya galit na galit itong si Sara Duterte dahil tila hindi naging tagumpay yung plano nilang pagpapabaksak sa administrasyong ito. Sa totoo lang, maging si Agriculture Secretary Francisco ano ba apelyido nun? Laurel Jr. ay dismayado po. Ha? Dismayado po dito kay Surigao dahil sa pinahayag nito na kung saan ay kumwestiyon na kung saan hindi lang nag-question, nanira pa talaga, at ang sabi pa ni Surigao ay yung 20 pesos daw na ito ay yung 20 pesos na presyo ng bigas na ito ay hindi daw pagkain ng tao kundi pagkain ng hayop. Nasaktan po itong si Agriculture Secretary Francisco dahil pinalitaw ni Sara na hindi daw pang tao kundi pang hayop ang ibinibentang bigas ng ating pamahalaan. Pero sa totoo lang, mas matindi yung sagot ni Secretary Francisco. Mas matindi po yung sagot niya dito po kay Sara. Alam niyo kung anong naging sagot niya? Anong naging ano yung naging tirada nitong ni Secretary Francisco dito kay Sara? Sabi po niya, kung di po ako nagkakamali mga kababayan, sabi po ni Secretary Francisco, isantabi muna ang politika at makipagtulungan, o isantabi muna ang pamumulitika at makipagtulungan sa DA na mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. So, sa madaling salita, kaya pala ganun yung naging reaksyon ni Sara dahil namumulitika siya. Takot masapawan. Tama? Tama ba ako mga kababayan? Pero bago ang lahat, bago po tayo pansamantalang mamaalam po dito sa ating programa, tulad po ng sinasabi ng ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, kung dati ay umaabot niya sa 60 ang kada kilo ng bigas, ngayon ay nasa 35 hanggang 39 na lang ang sa ilang pamilihan yung presyo ng bigas. Abot kamay na ang 20 pesos kada kilo. So, sabi po ng ating House Speaker, simula pa lang ito, gagawin nating alaala na lang o kasaysayan na lang ang mahal na bigas. Sa tulong ng whole of government effort, masusundan ito hanggang maabot ng programa ang bawat sulok ng bansa. So, yan, nakita nyo naman, wag na po natin pansinin yan si Sara. Tayong mga mahihirap dahil mayaman yan, natural para sa kanya pagkain ng aso yung kinakain natin, no, na NFA. Hindi naman kumakain ng NFA ang hayop na yan dahil sanay yan sa pagkain mayaman. So tayo, dahil mahihirap tayo, masaya na tayo doon. Kaya wag tayo magpadala sa hayop na yan. Naiinggit lang yan dahil hindi nila nagawa yung nagagawa ng ating mahal na Pangulo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.